Kung kailan magpapasko, sa kabi-kabilang bahay ang nasunog sa Metro Manila at sa iba pang probinsya. Kabilang dyan ang ilang pamilya sa Tondo, Maynila na walang matuluyan ngayong gabi. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa drone video, kita ang laki ng sunog sa residential area sa New Antipolo, Tondo, Manila. Napakatindi ng usok. Diba? Nakakatakot, no? Mag-aalas 6 ng gabi nang matanaw mula sa malayo ang malaking apoy. Makapal at maitim na usok din ang ibinubuga nito. Baho na. Sa tindi, umabot pa ang sunog sa ikatlong alarma. 2 oras pa ang itinagal bago nakontrol ang apoy. 20 bahay ang nasunog. Nasa 40 hanggang 60 pamilya ang apektado. Ang ilan sa kanila, hindi raw alam kung saan matutulog ngayong gabi. Mapulang-mapula na po yung paligid eh. Hindi ko na humaihakbang yung pako. Pire namin doon, hindi ko nadala. Nasakit po, magpapasko. Maliit lang din ang mismong barangay kaya hindi ron mapatuloy ang mga naapektuhan ng sunog. Dito sa gilid na lamang ng kalsada, pansamantalang mananatili ang mga nasunugan habang inaantay ang kanilang tent na magsisilbing temporary shelter. Hindi pa malinaw kung ano ang sanhi ng apoy. Nagkasunog din sa Quezon City. Malaki na ang apoy sa unang palapag ng gusaling ito sa EDSA Corner Aurora Boulevard nang dumating ang mga bumbero. Todo sila sa pagbomba ng tubig pero tila di ito umuubra. Wala pong ventilation, sobrang init na po sa loob, ang dami pong usok. Kailangan po mailabas ang usok para makapasok po ang ating mga kabomberohan po. Mabilis na lumaki ang apoy lalo't nadamay ang mga panindang ukay-ukay sa ground floor ng isang establishmento. Sabi ko, bakit ang bilis na mangyayari? Umabot na doon. Bakit ngayon pa, December pa? Umabot din ang makapal na usok sa kalsada. Hindi na muna pinadaanan sa mga motorista ang EDSA Service Road mula Pitwason hanggang Aurora Boulevard. 2 ang nahihirapang huminga. Kabilang dyan ang isang fire volunteer na pinaupo muna sa bangketa saka isinakay sa ambulansya. Tumagal ng 5 oras bago magdeklara ng fire out. Wala pang halaga ang napinsala. Wind turbine naman ang nasunog sa Burgos, Ilocos Norte. Nagsimula ito sa makina at dahil sa sobrang taas, hirap itong maapula ng mga bumbero. Nagtagal pa ng ilang oras ang sunog. Wala namang nadamay na bahay dahil malayo ito sa windmill. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.